talaga si ma'am. Tisay na tisay at sexy pa. Parang sarap ng mag-aral ulit eh. Anang isa sa mga baguhan na pulis at tila kinikilig pa. Parang gusto ko siyang batukan. Crush ko rin siya eh. Kaya lang, mukhang crush din ni Sir Lloyd. Kaya wag na lang. Ako naman, inad ko siya. Sana nga i-accept niya ako. Mukha naman siya mabait, sabi ni Jeffrey. Talaga? Ano ba pangalan niya? Add ko rin siya. Huy, ako rin. Aliana ang pangalan niya. Sagot pa ni Jeffrey. Nagsilabasa naman sila ng cellphone at malamang ay hahanapin ang account ng teacher sa social media at i-add. Hinampas ko ng kamay ang lamesa na ikinapitlag nilang lahat. Tumingin sila sa akin. Matiim ko naman silang tinignan. Walang mag-a-add sa kanya. Ikaw naman, Jeffrey, cancel mo friend request mo. Sabi ko, bahagyang napaawang labi nila. Pero agad silang tumayo ng tuwid. Yes, sir! Sabay nasabi nila. At sumaludo pa. Napangisi ako at natawa naman si Elmore at si David. Si Ma'am ay kay SPO1 Lloyd lang. Naiintindihan niyo ba mga bata? Ani David. Sir, yes sir. Sabay-sabay na naman nilang sagot. O siya, inom na. Sabi naman ni Elmore at tinaas ang hawak na bote ng beer. Ako naman ay napasandal sa upuan at humugot ng isang stick na sigarilyo at sinindihan. Napapaisip ako sa ginawa ko kanina. Hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit sinabi ko yun sa kanila. Basta, hindi ko lang gusto ang ideyang crush ng mga kasamahan ko ang teacher na yun. Napapakunot ako ng noo habang gumagawa ng lesson plan dito sa sala. Paano ba naman ang ingay ni Chang sa labas? May nawawala daw sa kanya? Tinanggal ko nga ang airpod ko at sinara ang lesson plan. Tumayo ako at lumapit sa pinto. Ano po bang nangyayari, Chang? Tanong ko at kumamot sa pisngi. Hawak-hawak ni Chang ang ipitan ng mga panty niya. Yung isang panty ko nawawala. Nilaban ko lang yun kahapon at sinabit dito sa labas. Ngayon wala na. Tungayaw pa rin niya. Saan naman yun napunta? Hindi mo ba sinuot? Baka sinuot mo. Ako sa niya sa akin. Nanlaki naman ang mata ko. Lo, bakit ko naman isusuot ang panty niyo, Chang? Ang boring nun. Sabi ko. Mamahali ng mga panty ni Chang dahil ino-order niya ito sa Avon. Pero di ko naman bet dahil boring yung style nito. Pang may edad na talaga. Sinamaan niya ako ng tingin. Sino kumuha ng panty ko? Tayong dalawa lang naman nandito. Aba, malay ko po. Tingnan niyo po ang suot ko. Binaba ko ng kaunti ang garter ng shorts ko at pinakita sa kanyang suot kong panty. Napakamot naman siya ng ulo. Nasaan na kaya yung panty ko? Kay bago-bago pa lang nun at isang beses ko pa lang nasusuot. Baka naman nasa labahin mo, Chang. Sabi ko. At nakitingin na rin sa ibang sinampay namin na nakasilong. Umulan kasi kahapon, buong maghapon, kaya hindi natuyo lahat ng nilabhan. Wala na akong labahin. Nilaban ko na lahat. Saan naman kaya napunta yung panty niyo? Napapakamot na rin ako sa ulo habang tinutulungan si Chang na maghanap ng panting nawawala. Anyari? Bakit mukha kayong problemadong dalawa dyan? Tanong ni Ben na kapapasok lang sa maliit naming gate. Halatang bagong gising siya. Ano kasi? Nawawala ang panty ni Chang na ibon. Sabi ko. What? Nawawala rin ang panty ni Chang? Bulalas niya at napahawak pa sa dibdib na tila gulat na gulat. Oo, kanina pa nga niya hinahanap dito sa sampayan. Tinutulungan ko na nga. OMG! Nawawala din ang panty ni Chang. Sila Aling Maring at si Aling Dana naghahanap din ng nawawalang panty nila kanina. Mga bago daw. Yung kay Aling Maring, di pa daw niya nasusuot na at kakalaba lang niya. Yung kay Dana naman, isang beses pa lang daw niya nasuot. Sabi niya. Napalingon kami sa kanya ni Chang Meding. Nawawalan din sila ng panty? Tanong ni Chang Meding. Opo, Chang. Kaya nga ako nagising kasi ang ingay-ingay nila. Mga nagbubunga nga. Pinagbibintangan ng ilang kapitbahay. Ako nga, pinagbintangan din ni Chang na sinuot ko ang panty niya Sabi ko, abay malay ko. Baka mamaya, tinago mo lang.
Bira ni Chang Miding sa akin. Grabe po kayo sa akin, Chang, ha? Hindi ba kayo nagtataka? Sabay-sabay kayo nawalan ng panty? Ani Ben na napapaisip. Hmm. Tinaasan ko siya ng kilay, pero agad akong napasinghap ng magets ang ibig niyang sabihin. Baka may nangunguha. Bulalas ko. At sino naman? Tanong ni Chang Miding. Malamang, taga dito lang din sa atin. Siguro, gustong ibenta kasi puro underwear na bago ang nawawala sabi ni Ben. Napakamot sa ulo si Chang. Kung sino man yon, kapag nahuli ko siya, babambuhin ko siya ng tambo. Ani Chang at pumasok na sa loob ng bahay tangay ang mga panty niya na nasa ipitan. Siguradong ilang araw maghahanap si Chang ng panty niyang nawawala. Naiwan kami ni Ben sa labas. Bakit parang kagigising mo lang? Tanong ko sa kanya. Kumamot naman siya ng ulo. Iba paano? Ang ingay ng aso ni Aling Maring nung madaling araw. Kaya gising ako ng gising. Reklamo niya. Nagsalubong naman ng kilay ko habang pinagmamasdan ng hitsura niya. Nakasando lang siya na puti, nakita ang mamasal niyang katawan at naka-boxer shorts na manipis. Nabakat pa ang kanyang talong. Napangiwi ako. Ano ba yan, Insan? Bakit lumalabas ka ng ganyan ng suot mo? Ang talong mo, malog pa. Wala ka pa yatang brief. Kadiri ka, sabi ko. Ano naman, komportable ako sa ganito Pagtataray niya at inayos ang boxer shorts. Kung nandito lang si Macy, yari ka talaga dun. Nakangising sabi ko. Matagal na kasi siyang pinagpapantasyahan ng kaibigan ko na yun. Sumimangot naman siya. Di kami talo no, sabi niya. At inirapan ako, sabay pasok sa loob ng bahay. Sumunod na rin ako. Dinampot ko ang cellphone sa lamesita at sinundan ng pinsan sa kusina na umiinom ng tubig. May sarili siyang bahay pero dito siya laging kumakain. Binuhay ko ang cellphone at pasimple siyang kinuhanan ng picture. Isasend ko to mamaya kay Macy, siguradong maglalaway siya. Tahimik lang akong napabungis-ngis sa kapilyahang naisip. Bumalik na ako sa sala at tinuloy ang ginagawa kanina. Holiday ngayong araw at bukas ay balik eskwela na naman. Mamaya ay aalis pa ako para puntahan ng isang estudyante kong 2 linggo nang hindi pumapasok. Sinuksok ko sa holster sa tagiliran ko ang loaded kong baril at tinakpan ito ng jacket ko. Hinarap ko ang mga kasama ko na naghahanda na rin sa raid na gagawin namin sa Barangay Masagana. Ready, men? Tanong ko sa kanila. Yes, sir! Sabay-sabay nilang sinabi. All right, let's go! Sabi ko. Nagsisakay naman sila sa police jeep. Kami naman ni Elmore at ni David ay sa police pick-up truck sumakay. Si Elmore ang nagmamaneho. Ako naman na nasa passenger seat at si David ay sa backseat nakaupo. Binuhay na niya ang makina at minaniobra palabas ng compound ng presinto. Nasa unahan namin ang mga kasama namin na nakasakay sa police jeep. I-read namin ngayon ang ilegal na pasugalan na talamak sa Barangay Masagana. Marami na kasing reklamo ang nakakarating sa amin. Na-raid na ito noong nakaraang taon at nakulong ang mga organizer na wala namang permit. Pero nakalaya sila pagkatapos magpiyansa. Nagpalamig muna ng ilang buwan at heto na naman. Hindi naman ito pwedeng ipagsawalang bahala dahil nakakaperwisyo na sa mga buhay ng mamamayan. Marami ang nalululong sa sugal to the point na ang iba ay nakukuha ng magnakaw, matustusan lang ang bisyong pagsusugal. Ilang minuto pa ay huminto na ang police mobile namin sa lugar na pinamumugaran ng ilegal na pasugalan. Mabilis kaming nagsibaba. Nagkumpulan naman ng mga tao at patingin-tingin sa amin at nagbubulungan pa. May mga bata ding nagsitakbuhan sa mga magulang nilang nakatambay. May ilan namang nagsipasukan sa mga bahay nila at nagsarado ng bintana at pinto. May isang matandang lalaki na nakaupo sa harapan ng tindahan at tinuturo ang isang eskinitang maliit na may mga yerong nakatapal sa gilid. Sinenyasan ko ang mga kasama ko. Naghati kami sa 3 grupo. Ang isang grupo na kinabibilangan ni David ay sa bukid dumaan. Ang grupo naman ni Elmore ay sa likod ng lumang bahay dumaan. Ang grupo ko naman ang papasok sa eskinita.
Itatrap namin sila sa loob. Kuya, dito na lang po. Para ko sa tricycle na lulan ko. Sinukbit ko ang shoulder bag ko at bumaba sa nag-abot ng bayad. Ingat po kayo dyan, ma'am. Maraming loko dyan. Paalala sa akin ni kuyang driver na tatay ng dati kong estudyante. Opo, kuya. Salamat, sabi ko. Tumingin ako sa lugar. Maraming tao at maingay. May mga grupo ng nanay ang nagchichismisan habang puhat ng kanilang mga paslit pang mga anak. May mga grupo din ng mga kalalakihan na may kanya-kanya ng pwesto ng pagbabaraha. Marami ding bata ang nasa lansangan at mga naglalaro. Ang iba ay mga wala pang tsinelas, damit at madudungis pa. Napabuntong hininga ako. Kilala kasi ang barangay na ito na pugad ng pasugalan at marami nga daw magnanakaw. Pati nga daw si Naing ninanakaw din daw. Pangalawang beses ko nang pumunta sa lugar na ito. May mga estudyante din kasi akong nakatira dito. Teacher! Nilingon ko ang boses ng batang tumawag sa akin. Ngumiti ako nang makita ang estudyante kong babae na si Jenna. Hawak sa kamay ang nakababatang kapatid na subo-subo ang lollipop. Hello, Jenna! Bati ko sa kanya at tinapik sa ulo ang nakababata niyang kapatid. Good morning po, teacher. Bakit po kayo nandito? Tanong niya. Pupuntahan ko si Penpen, sabi ko. Ay nakita ko po siya kanina, nag-iigib. Talaga? Nasa bahay niya ba siya ngayon? Ngumuso siya. Hindi ko po alam, teacher, kasi nagtitinda pa po yun ng sigarilyo at candy. Malungkot akong ngumiti sa sinabi niya. Bumubuntong hininga ako. Ang bata-bata pa ni Penpen pero naghahanap buhay na. Matalino pa naman siyang bata. O sige, Jenna. Pupuntahan ko na lang siya sa bahay niya, baka nandun siya. Paalam ko sa kanya. Samahan ka na po kayo, teacher. Presenta niya. Wag na. Alagaan mo na lang yung kapatid mo, sabi ko at tumalikod na. Tinahak ko ang maliit na eskinita na may mga kinakalawang na yerong nakatapal sa gilid. Maputik ang daan dahil sa maghapong ulan kahapon. Masangsang din ang amoy dahil sa pinaghalong dumi ng aso at ihi ng tao. Marami pang mga basura ang nasa gilid na nakalagay pa sa plastik na malamang ay tinangay ng mga aso at kinalat. Napanghiwi pa ako nang makita ang pampers na may laman pa. Napailing na lang ako. Kung hindi nga lang ako concerned sa estudyante kung hindi na ako pupunta sa lugar na ito. Noong una ko ngang punta dito, may nakasalubong pa nga akong naghahabulan ng saksak. Napailing-iling na lang ako. Pagdating ko sa dulo ng eskinita ay bumungad na sa akin ang ingay mula sa sigawan, murahan, tawanan at bulilyo ng bingo. Kanya-kanyang pwesto ang bawat grupo, may nagtotong eats, pusoy, bingo, karakrus at iba pa. Mga nakatira lang din sila dito at ang iba ay mga dayo. Pero ang pinakamaingay ay galing sa loob ng malaking lumang bahay na dalawang palapag na isa ring pasugalan at may pustahan. Payakap ko nang hinawakan ng shoulder bag ko at may kaba na rin sa dibdib ko. May ilang mga lalaki nga na nakatingin sa akin at mga nakangisi. Sabay bulungan at tawanan. Uy, gago. Wag yan, teacher yan. Dinig kong saway ng isang boses lalaki. Yun nga ang maganda eh. Siguradong maraming alam na posisyon yan. Anang isang boses na manyak na lalaki sabay tawa pa nila. Humugot ako ng malalim na hininga para pigilin ang sarili na awayin ng mga ito. Ay, kalma lang self. Huwag mo silang patulan dahil baka hindi ka na makalabas dito ng buhay. Binilisan ko na lang ang paglalakad at tinunto ng bahay ni Penpen. Huminto ako sa bahay na puro tagpi ng pinutol na plywood at tarpaulin. May lumang sidecar na bisikleta ang nasa labas at may lamang mga kalakal. Nakabukas ang sira-sirang pinto. Naririnig ko ang mga boses ng mga bata sa loob, pati boses ni Penpen. Bumuntong hininga ako at kumatok sa pinto. Tao po, sabi ko. May batang lalaking payat na walang salwal ang lumapit. Sa tansya ko ay 3 taong gulang lang siya. May bitbit siyang supot ng tinapay. Nginitaan ko ang bata. Ngumiti din siya sa akin at kumaway. Sabay takbo pabalik sa loob. Tuya, may tao sa yabas. Dinig kong sabi ng bata.
Maya-maya pa ay lumapit na si Penpen na halatang na sorpresa nang makita ako. Napansin kong mas pumayat pa siya. May hawak siyang sandok at medyo marungis dahil sa uling sa mukha niya. Ganon din sa damit. Kasunod niya ang isang batang babae na payat din at sa tansya ko ay 5 taong gulang. May hawak din siyang isang balot ng tinapay. "Teacher, good morning po." Bati sa akin ni Penpen. Umiti ako sa kanya. May narinig akong kaluskos sa loob at sunod-sunod na ubo. "Penelia, sino yan?" Tanong ng isang boses ng lalaki na hapong-hapo. Natanaw ko ang bulto ng payat na lalaki na lumabas mula sa isang silid na natatabingan ng kortina. Ang tatay ni Penpen na si Mang Lunyo. "Tay, nandito po si teacher," sabi ni Penpen. Nako, papasukin mo anak," sabi ni Mang Lunyo na umupo pa. "Pasok po kayo, teacher ay." Nakangiting aya sa akin ni Penpen at inutusan pa ang kapatid na babae na kunin ng isang plastik na lumang upuan. "Salamat," nakangiting sabi ko nang ilagay ni Penpen sa harap ko ang upuan na pinunasan pa niya. Nag-excuse muna siya sa akin dahil umaapaw na daw yung nilulugaw niya. Tanghalian daw nila yon. Nalulungkot ako sa kalagayan niya at ng pamilya niya. Ulila na siya sa ina dahil maaga itong namatay sa panganganak sa bunso. Si Mang Lunyo naman ay tanging pangangalakal ang hanap buhay. Makikita sa bahay nila ang mahirap nilang pamumuhay. Sira-sira na ang tagpi-tagping plywood na dingding. Butas-butas na rin ang yero na may mga nakasabit pa na pangsahod sa tulo ng ulan. Ang sahig nila ay nasasapinan ng linoleum na luma na at punit-punit. Mainit din sa loob. May electric pan pero patay. Nakita ko rin sa lumang lamesa ang isang lalagyanan na kahoy na may nakalagay na sigarilyo at mga candy. Yun siguro ang tinitinda ni Penpen. "Pasensya na po ma'am ha sa bahay namin at napakainit. Naputulan po kasi kami ng kuryente. 1 buwan na," sabi ni Mang Lunyo na nakaupo sa sofang kawayan na sira na at tinalian na lang ng goma. Nasa tabi niya ang 2 anak. Baka sa kanyang itsura na may dinaramdam siya. Payat na siya at nanlalalim ang mga mata. Habol din niya ang hininga niya at panay ang ubo. "Hayos lang po, Mang Lunyo. Napadalaw ka ba dahil kay Penpen?" "Opo. Halos 2 linggo na po kasi siyang hindi pumapasok." "Pasensya na po, ma'am. May sakit po kasi ako kaya hindi nakakapasok si Penpen sa eskwela. Walang mag-aasikaso sa mga kapatid niya at wala din kaming kakainin kung hindi po siya magtitinda," sabi ni Mang Lunyo. Malungkot naman akong ngumiti. Awang-awa ako sa sitwasyon nila. Ang sakit sa dibdib. "Naiintindihan ko po, Mang Lunyo. Ano po bang sakit nyo? Nagpa-check up na po ba kayo sa center?" Sinserong tanong ko. "Hindi pa po ako nakakapagpa-check up, ma'am. Wala po kasing doktor sa center. Kung sa hospital naman po ako magpapa-check up, wala naman po akong pera." Hinihingal at inuubong sabi niya. "May iniinom po ba kayong gamot?" Umiling siya at malungkot na ngumiti. "Tubig lang po ang iniinom ko." "Tay, luto na po ang lugaw," sabi ni Penpen na bumalik sa munti nilang sala. "Oh, sige, dito ka muna at kakausapin ka ni ma'am mo." "Ay ma'am, pasensya na po, wala kaming maiaalok sa inyo," nahihiyang sabi ni Mang Lunyo. "Wala pang problema, Mang Lunyo," nakangiting sabi ko. Kinausap ko silang mag-ama tungkol sa pag-aaral ni Penpen. Wala pang kasiguraduhan kung kailan siya makakabalik ng eskwela dahil wala rin kasiguraduhan kung kailan magiging maayos ang lagay ni Mang Lunyo. Nangihinayang lang kasi ako sa pag-aaral dahil pangalawa siya sa pinakamatalino sa mga estudyante ko. Sige po, ganito na lang po. Bukas, ipapaalam ko sa principal ang lagay nyo. Babalikan ko po kayo dito bukas at sasamahang magpa-check up para malaman po ang lagay nyo, sabi ko. "Naku ma'am, wala po akong pera pang pa-check up." Tila biglang ng problemang sabi ni Mang Lunyo. "Huwag po kayong mag-alala, Mang Lunyo. Ako pong bahala sa inyo." Pagtitiyak ko sa kanya. Ang bala ko kasi ay manghingi ng pera kay Chang. Hindi naman ako pagdadamutan nun kapag sinabi ko ang dahilan. Nahihiyang umiti silang mag-ama sa akin.
Kayo po ang bahala, ma'am. Pero ngayon pa lang po nagpapasalamat na po ako sa inyo. Nakapagdesisyon na akong tulungan si Mang Lunyo na magpagamot para gumaling na siya at makabalik ulit sa eskwela si Penpen. Kakausapin ko rin ang mga co-teachers ko para humingi ng tulong kahit kaunti lang para sa pamilya ni Penpen. Bago ako umalis ay nagabot ako ng 300 kay Mang Lunyo para may maipambili sila ng bigas. Noong una ay todo tanggi si Mang Lunyo pero wala naman siyang nagawa nang iipit ko na sa kamay niya ang pera. Mangiyak-ngiyak nga siyang nagpasalamat na lang. Dama ko ang paghihirap niya. Bukas ay babalik talaga ako para samahan siyang magpa-check up para malaman kung ano ang sakit niya. Medyo may bigat sa dibdib ko nang lumabas ako ng bahay nila. Kumaway pa sa akin ang 2 nakababata niyang kapatid. Ingat po kayo, teacher, at maraming salamat po, ani Penpen. Nginitian ko lang siya at tumango. Kumaway ako sa 2 niyang kapatid. Habang papalabas ako ng compound ay muntik na akong mabangga ng isang lalaking tumatakbo. Ay, ano ba yan? Tulalas ko at sinapo ang dibdib. Pero nasundan pa ng ilang mga kalalakihan ng mga tumatakbo. Parang may humahabol sa kanila. Nakarinig na rin ako na parang nagkakagulo. Teka, ano bang nangyayari? Anas ko at napahinto sa paglalakad sa isang tabi. Tabi! 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 Anang isang lalaking tumatakbo at palingon-lingon sa likod. Namumukaan ko siya. Siya yung bastos kanina. Nang makalampas na ang lalaki ay may napansin akong maliit na sobre na kulay brown. Na maumbok na mukhang nalaglag. Dinampot ko ito at tiningnan. Nanlaki ang mata ko nang makitang makapal na pera ang laman. Tiningnan ko ang lalaking tumakbo at takmang tatawagin pero nakaliko na ito. Tabi! 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 Bilis! Andiyan na ang mga pulis! Takbo! Bilisan nyo! Nagsunod-sunod pa ang mga nagtatakbuhang mga lalaki. Pati mga babae ay tumatakbo na rin. Aray! Daing ko nang masagi ako ng isang lalaki sa braso. Mahigpit ko namang niyakap ang bag ko. Tigil! Sigaw ng malaking boses kasabay ng isang putok ng baril. Naku po, Diyos ko! Tili ko at umupo sa gilid sabay takip sa tenga at yuko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Tumigil naman sa pagtakbo ang mga tao at umupo. Diyos ko, ano ba tong lugar na napuntahan ko? Bakit naman ganito? Kamay sa likod ng ulo. Sigaw ng isang pulis. Tatakas pa kayo Sige, kapkapan niyang mga yan. Utos ng isang boses na pamilyar sa akin. Yes, sir. Nakita ko ang isang pares ng sapatos sa harapan ko. Ikaw, tumayo ka. Sigaw sa akin ng pulis sabay hawak sa isang pulsuhan ko. Huwag po, mamang pulis. Wala po akong alam dyan. Nahihintakutang sabi ko sa pulis na mahigpit na hawak ang pulso ko. Wala kang alam? Ano yung nasa kamay mo? Tanong niya at hinablot ang brown na sobre na may lamang pera na napulot ko. Dedenay ka pa Isa ka sa organizer ng pasugalan no? Akusa niya sa akin. Nalaki ang mata ko at umiiling-iling. Sir, hindi po. Huwag ka nang mag-deny, miss. Huling-huli ka na sa akto. Sir, nahuli ko na po ang isa sa organizer. Sabi niya sa isang pulis na nasa likod niya. Hindi nga po. Hindi po ako isa sa mga organizer. Maniwala po kayo sa akin. Natataranta at naghihintakutang sabi ko. Nakita ko naman ang anino ng pulis na papalapit. Mas lalong kumakalabog ang dibdib ko sa kaba at takot. Ngunit, napaawang ang labi ko nang makita ang pulis na papalapit. Nagtama ang mga mata namin. Kumunot ang noo niya nang tingnan ako. Napalunok naman ako. Ikaw na naman? Bulalas niya.